mahirap na eh. Halimbawa, kung ang involved, close sa administrasyon. Grabe to, kakapasok lang, breaking news, hala, simula na, pumalag na lahat. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Sas Rogando Sasot. Sabi niya, ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan, ipagpatuloy natin. Syempre ayan yung the General's viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Ano ba, Bes? Ano ba, Bes? Ipinos niya ang statement ni Senator Lacson tungkol sa napipintong pagbuwag o pagtigil ng ICI operations. So, ito ang statement ni Senator Ping Lacson. I wonder why Malacanang's enthusiasm is lost all of a sudden. I still believe that the ICI is serving its purpose in flashing out useful information. So, bakit nasabi ni Senator Lacson na parang nawalan na ng gana ang Malacanang sa pagpurso ng investigasyon sa flood control mess sa pamamagitan ng ICI? So parang ang pinaparating ni Lacson dito is parang ayaw niyang mabuwag ang ICI. No, ayaw niyang mabuwag. Kumbaga malaki naman ang naitutulong niyang ICI na yan sa pag-iimbestiga. No, siguro sa paningin mo may naitutulong sa pag-iimbestiga. No? Pero sa amin, ano kayang naitutulong niyan? 'Di ba? Ayaw nga ipakita yung investigasyon niya kung ano talaga nangyayari. Diba ayaw nilang i-live coverage? Diba ayaw nila? Surprise, para saan pa yun? Diba? At saka mas maganda talaga yung investigasyon is manggagaling talaga dun sa transparent na investigasyon. Hindi yung nanggaling sa Pangulo o sa administrasyon, hindi rin nanggaling sa tao ng administrasyon, hindi rin ka-close ng administrasyon. Kasi mahirap na eh. Halimbawa, kung ang involved, close sa administrasyon. Halimbawa lang ito. Kung close nyo, gano'n na lang. Kung close nyo, anong gagawin nyo? Mapapatupad nyo ba rito yung walang kaibigan, walang kamag-anak? Diba? Siyempre, mahirap yun. Mas maganda talaga yung walang koneksyon sa isa't isa. Kasi alam naman natin ng ICI, sino ba nagtayo niyan? Diba? Pwera na lang talaga kung buo ang desisyon nila na talagang kahit sino mapaparusahan. Wala tayong kinikilingan dito. Kahit kamag-anak kita, ipakukulong kita. Ganon. Diba? Kaso nga lang, ang tagal nang may mga nag-iimbestiga dyan sa ICI, hanggang ngayon wala namang nakukulong. Siguro may nakulong pero alam nyo kung ano? Yung mga mukhang tumataya ng weteng, yung sinasabi ko nga. Mukhang, diba? Mukha bang mga milyonaryo, trilyonaryo ba yun? Diba? Kasi ang kailangan namin dito yung talagang mga main. Yung mga talagang mga malalaking isda. Kaya ba yun? May nailabas bang ganun? Wala. Diba? Kasi hindi naman kikilos ang tauhan kung walang kilos ng amo. Kung walang salita ng amo. Kailangan merong amo. Sino ngayon yung amo na yun? Papatay Malaysia pa tayo, no? Hindi ko naman wala tayong alam. Talagang, diba? Kasi nagsalita na si Ombudsman Boying Rimulya. Sabi niya, they are now hiring
60 to 70 lawyers. And in 1 or 2 months from now, hindi na kailangan ang ICI. I-stop na ang operations ng ICI. So, ibig sabihin, December, January, end of January, wala nang ICI. Kaso pa wala na. Kaya nabigla, hindi lang si Senator Lacson una kong nabasang post, comment o question ni Congresswoman Leila de Lima ang pahayag na ito ba? Kasi sabi niya, ano bang gusto ng Pangulo? Tapusin ng investigasyon, ang dami pang dapat imbestigahan. Natatakot ba sila? Sabi niya, na malalaman pa ang ibang katotohanan. Parang nagdududa na si Congresswoman de Lima sa motibo ng administrasyon. Bakit nagsimula tapos ipatigil kagad? Etong si de Lima, hindi mo maintindihan kung saan talaga no? Bahala ka, salita ka ng salita ng ganyan, baka mamaya, ikaw, sige ka. Diba? Alam naman natin kung sino ang nagpalaya sa'yo. Hindi, diba? Hindi siya maintindihan kung ano ba talaga. Siguro, ayan, siguro gusto niya pang imbestigahan, gusto niya pang matuloy yung investigasyon para mapanagot kung sino ang dapat managot. No? Kaya kinu-question niya kung bakit kailangan nyo itigil. Kailangan ituloy nyo, kailangan mahuli pa, meron pa tayong mahuhukay. Alam nyo, sa totoo lang, dati pa talaga merong nahuhukay. At dati pa talaga may muntik ng mahukay. Kaso nga lang ang nangyari, natigil ang paghuhukay. Diba? Biglang pinalitan si Marcoleta, biglang pinalitan si Chis Escudero. Diba? Doon pa lang maaga pa lang dapat tapos na tong usapin na to. Kung hindi sila pinalitan, sa totoo lang, dapat tapos na tong usapin na to. Kaso nga pinalitan sila. 'Di ba? Kaso nga lang, pasensya naman dun sa mga ipinalit. No, hindi ko naman sinabing mabagal kayo, hindi ko naman sinabing may kinikilingan kayo, pero parang bumagal lang talaga yung sitwasyon. 'Di ba? Parang hindi pa pinapaniwalaan kung sino yung mga tumitestigo, hindi pinapaniwalaan kung ano yung sinasabi ng mga testigo. Diba? Hindi natin alam kung saan tayo lulugar at makikinig. Kaya tuloy yung mga testigo siguro parang tinatamad na, diba? Parang natatakot na. Titestigo kami, may sasabihin kaming big fish, tapos kami pa yung mababaliktad, kami pa yung masama, kami pa yung baka makontempt, kami pa yung ganito, ganyan. Diba? Kumbaga yung mga testigo, hindi nila alam kung saan sila lulugar Oh. Para bang meron kasing bill sa both houses, yung parang Independent People's Commission na magkakaroon na ng ngipin, magkakaroon na ng sariling pundo, magkakaroon na ng may powers na talaga. Ditong ICI kasi walang powers. Meron, kili-kili powers. Ayaw i-certify ni Pangulong Marcos Jr. yung bill na yon para ma-create ang Independent People's Commission para magkaroon ng powers, pwede siyang magpakulong. Ayaw ng Pangulo Kaya nagtataka si Congresswoman de Lima na ayaw ba nila na magkaroon ng ganitong commission with powers para mautingkay o para maimbestigan, hindi lang flood control. Kasama na ang farm to market road, kasama lahat ang mga katiwalian sa infrastruktura. Parang ayaw nila parang umiiwas ganon. Yun yung talagang nakikita ng mga tao. Yun yung nararamdaman. 'Di ba? Parang may iniiwasan, may kinatatakutan, 'di ba? Kaya nagkakaganyan yung sitwasyon. Kasi kung talagang gusto mo lagyan ng pangil yan, gusto mo lagyan ng ngipin yan, kung ano yung mas makakatulong sa investigasyon, yun ang gagawin mo para mapabilis. 'Di ba? Yun ang gagawin mo Kaso nga lang parang syempre, tigil na natin yan, parang ganito, parang iniiwas, 'di ba? Kaya sa akin, sa totoo lang, wala talagang mangyayari sa investigasyon ngayon
Hindi talaga malalaman kung sino talaga yung mga big fish dyan, yung mga kasabwat dyan. Hindi natin malalaman yan. Ngayong mga panahon na to, napakalabo. Maaring malaman natin yan kung sakasakaling magpapalit na. Yun. So, ano sa tingin nyo? Pwedeng pakisagot ang tanong ni Senator Lacson. Sabi niya, nagtataka ako bakit ba biglang nawala yung gana, enthusiasm ng Malacanang sa IC at gusto na nilang patigil? Baka tinatamad na. Ayan, nabigyan natin ng katwiran. Baka mamaya tinatamad na sila. Wala na sila sa mood, di ba? Binibigyan natin ng katwiran. Ano sa tingin nyo? Basa tayo sa mga comments. Ayan. Ano, Lord? Certified bayarang Pinky kasi yan. Florence Suba, ayaw maalis ni Pinky Lacson yung ICI kasi obligado siya na mag-hearing sa Blue Ribbon Committee kapag wala ng ICI. Ayaw nga pala, no? Kasi syempre malilipat sa kanya yung obligasyon. 'Di ba? Hindi katulad diyan. Yung mga nangyayari diyan sa sa ICI nyo na lang yung flood control na 'yan. Kasi baka mamaya pag dito tayo mapunta, lalo akong madali ng mga tao. Yung ibig kong sabihing madali, syempre, no? Inaano na nga natin parang play safe to si Laxi. 'Di ba? Lalo doon. Syempre, hihintayin ng mga tao talaga yung pag-iimbestiga niya, kung kayang-kaya niya talaga iimbestiga niya. Paano pag medyo malaki-laking tao yung haharapin niya ron? Kaya ba niya? Kumbaga, kaya ba ng dibdib niya na kalabanin o tumaliwas? Diba? Ika nga kaya niya bang brasuhin yun sa pag-iimbestiga niya doon? Katulad ng ginagawa niya doon sa mga simpleng mga testigo lang na tumitestigo dyan sa Blue Ribbon. Kaya niya bang gawin yun? Siyempre, kapag hindi ganun ang ginawa niya, nako, yari na naman siya sa mata ng taong bayan yan. Hindi katulad yan sa ICI, patago. Kahit sino, pumunta dyan si ganito, si mga big time pangalan, mga ganito. Wala, labas siya doon. Sino-sino yung nag-iimbestiga doon? Hindi naman ako Winston Cigarettes. Matindi talaga agreement nito kay Bangs. Ano kaya yun? So, ako naman, akin lang ito, napakatindi ang pagsuporta ni Senator Lacson sa Malacanang, lalo na sa Pangulong Marcos Jr. Kita naman na obvious. Cleaner niya kagad nagdesisyon sa kagad na walang kasalanan ang Pangulo. Doon sa aligasyon ni Saldico na may insertion 100 billion sa 2025 budget, totoo. Yung resibong nilabas ni Saldico, totoo. May insertion. Kaya lang, hindi ang Pangulong tumanggap ng kickback. Ibang mga tao, sina Pangandaman at Bersamin, yun, cleaner niya na kagad. Grabe naman, But anyway. Pero grabe yun, no? Kung alam niya naman na iba ang tumanggap, di ba, hindi siya. Bigyan natin ng katwiran, hindi nga siya. Pero ang gara, no, parang binastos siya sa sarili niyang bakuran. Di ba? Mantakin mo, meron na palang mga nangyayaring ganun para siyang pinagmukhang tanga. Di ba, parang, dito sa sarili kong bakuran, sinisira niyo ko. Dito sa sarili kong bakuran, may mga transaksyon na mga ganyan, na mga hindi magandang nangyayari, na alam mong babalik o tatalbog sa'yo kahit hindi ikaw ang gumagawa. Hindi napigilan yun, hindi niya naramdaman yun. Di ba? Siguro hindi siya naging mapagmatsyag, naging busy sa kakapanood ng concert. Ayun ang mahirap doon. Kaya ang nangyari, nadadawit ngayon siya. Ayan, binibigyan ko ng katwiran Kasi parang napakahirap kasi na hindi mo mararamdaman lahat ng mga nangyayaring yun. Diba? Kung talagang tututukan mo yun, mararamdaman mo yun na nagkakaroon ng ganun. Hindi maganda yung nangyayari. Kasi nga, diba, uulitin ko, sabi nga ni Kong Toby na nagagalit nga yung Pangulo doon kay Tambi kaya kay Saldico dahil kayo. Diba, ano pa bang gusto nyong mangyari? Gusto nyo pa bang ubusin yung... Kasi nalaman niya na Bakit hindi pa sa simula, hindi pa agad pinatigil yun?
At kung mayroong mga transaksyong ganyan mga nangyayari, bakit hindi nalaman yung mga ganyan? Na doon lang naman pala, halos katabi mo lang, di ba? Karapatan ng senador yun. Yun ang pananaw niya na hindi daw ang Pangulo ang tumanggap ng kickback. But, the fact remains, inamin niya na grabe, budget insertion, 100 billion nangyari. Oh. Kahit hindi siya tumanggap ng kickback, pinirmahan niya yung budget 2025 na may mga budget insertion. Sabi ni Justice Antonio Carpio, liable pa rin ang Pangulo. Kasi parang ang nangyayari kasi parang natutulog ka tapos nasusunog yung bahay mo. 'Di ba? Hindi mo pa nararamdaman ang init, hindi mo nararamdaman mausok na, amoy usok na, hindi ka na makahinga. 'Di ba? Parang matutupo ka na lang, 'di ba? Parang naku. Napakamanhid mo naman, parang gano'n. Parang gano'n yung nangyayari, 'di ba? Nag-iisip tuloy yung mga tao. Nagutan niya 'yun. So, ito na. The end is near. Ng ICI. Unang nag-resign, Mayor Magalong. Pangalawa, Roelio Singson. May nabasa akong post, Mindanao Sentinel. Post lang naman ito, wala pang assurance. Meron daw report, allegedly, na nagaplano na rin si ICI Special Advisor General Azurin na mag-resign dahil, di umano meron daw silang disagreement with ICI Chairman Reyes sa direction tinatahak ng ICI. So yung dalawang resignation, Magalong and Singson, pareha sila nagsabi na kulang ang pundo o halos walang pundo. Oros sariling. Kumbaga, pag wala ng pondo, bakit pa natin itutuloy, di ba? Yung iba napopondohan nyo, tapos ito, hindi. Wala yan, para sa akin, parang front na lang yung ICI talaga eh. Para masabing, nag-iimbestiga kami, ganyan. Parang palamig na ng palamig yung sitwasyon ng... Ako, pansin ko, yung flood control project na yan, palamig na ng palamig yung usapin yan eh. Parang malapit na kang makalimutan, parang mababaliwala na yan eh. Lalong-lalo na kung mapupunta na sa impeachment ni BP Sara ang usapan yan, baka makakalimutan na yan. Diba? Kasi sa isang taon, malamang ipasok na nila yung impeachment kay BP Sara eh. Isabak nyo kami sa giyera, wala namang kaming armas at bala, sabi ni Commissioner Singson. Mayor Magalong, I spent my own 30,000 nung nandyan. Sabihin mo, nalagasan pa si Mayor Magalong ng 30? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.